It also made me ask the question, gagawa na lang ba ako ng art para sa ibang tao? Yun na ba yun? Hi, I'm Gary, also known as Sibat Graphics on Facebook, Instagram, and TikTok. Tamang kwentuhan lang muna tayo for today. We'll do a September recap. I'll showcase some of my completed projects last September, pati mga events na pinuntahan din natin. So, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na! Let's go! I started vlogging last August, pero nung September 7 lang natin in-upload yung mga videos. I uploaded 4 videos agad last September 7, then kinabukasan nag-upload ako ng isa pa. Panood ko dito somewhere in YouTube na ang recommended number of videos pag naglo-launch ka ng isang channel is 5 long format content. Kaya inipon ko muna lahat ng content ko hanggang sa nakabuo ako ng 5 videos, tsaka ko siya in-upload sa YouTube. And right now, we are at 288 subs. So hopefully sana sa future, madagdagan pa siya, okay? Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. I'm still in the process of adjusting my schedule. Kung hindi mo pa alam, ako po ay one-man team. At in-explain ko siya doon sa previous vlog natin na rest day is a lie. So itong vlogging goes on top of all the work that I do. So since additional task tong filming and video editing para sa vlog, I have to find time para dito. Kailangan kong bawasan yung oras ko sa ibang bagay. So dalawa lang talaga yung choice ko na pwede kong bawasan ng oras. Unang-una is free time, pangalawa is gym time. Kaso ang problema, yung free time, sobrang bihira niya. So ang logical na dapat bawasan is yung gym time. So I changed my workout schedule and routine. Dati, I usually work out sa gabi at inaabot ako ng mga 2 hours sa gym. So I changed my routine to kettlebell workouts. More on EMOMs and circuits yung ginagawa natin recently. And sa umaga na ako nagwo-workout para dire-diretso na yung trabaho ko hanggang gabi. So with this change, nakat ko yung aking gym time into half. So instead of doing 2 hours sa gym, 1 hour na lang. At kasama na doon yung warm-up, the actual workout, cool-down, and stretching. Quick outfit check tayo. Yung hoodie na suot natin is from Masigasig Lifestyle. Isa to sa mga early designs na ginawa ko nung bumalik ako sa paggagawa ng mga shirt designs. Yan lang naman. Maraming salamat. Last September 14, nag-attend naman tayo ng Manila Illustration Fair. So, don't forget to check out yung previous vlog natin tungkol dyan para updated ka sa mga nangyari last Manila Illustration Fair. Kinabukasan naman, September 15, nanood kami ulit ng theater play ni Mrs. I'm very lucky na may asawa ko na nag-aaya sa akin manood ng theater kasi kung hindi niya ako iayain manood doon, malamang hindi ako papasok ng theater. At hindi ako may expose sa ganitong klase ng art form. Ang pinanood namin na theater play was called Grace by Floy Quintos. This is a story about power and influence, but I don't want to spoil anything. So abangan mo na lang sa future kung ipapalabas pa ito ulit sa mga theaters. Since nasa art na rin naman ang usapan, let's go to the commission works na natapos natin last September. Here's the first project na i-highlight natin. This shirt design is for Pinoy SG Clothing at ang request ni client
is si Luffy from One Piece pero naka-basketball jersey at naka-streetwear at the same time. Next is a character design for Inday Trending. This was a bit challenging dahil rare ang nagre-request sa atin na gumawa ng female character. So let's say medyo onti lang yung practice natin for female characters. But I'm very grateful na maganda yung communication namin ni client, so naging swabe naman yung proseso. Next is a shirt project for Power Apparel. Request ni client is a caricature ng isang biker na gigil bumomba. May tagline pa nga ito na Boy Bomba. This was also challenging in a sense na ang daming request ni client, maraming details siyang pinalagay. Mula dun sa itsura ng sapatos, hanggang sa bike parts, hanggang sa helmet. Ang daming request ni client. And I really do appreciate yung mga ganitong klase ng client. They really know what they want to see. And it makes the process a little bit more smoother. Dahil namaminus na yung hulaan kung ano ba yung gusto ni client or hindi. So, thank you po, sir. And lastly, yung favorite project natin for September. This is a shirt design for Sub Rosa. Bali, ang request ni client ay isang Grim Reaper na nagsusulat para siya nagpaplano. At yung tagline na gusto niyang ipalagay is The Planning. Nilagyan na rin namin to ng quote sa baba, ang nakalagay, "He who fails to plan, plans to fail." Overall, sobrang nag-enjoy ako sa projects natin last September. Maganda yung variety or mix of styles na mga nagawa natin. And I want to take this opportunity to thank lahat ng mga naging clients natin for September. Sana marami po kayong mabenta sa mga shirt designs na ginawa natin. I'm very grateful na nakapag-livestream pa tayo last September twice. Kung curious ka kung ano nangyari sa livestream, check out mo sa ating Facebook page. Yung bulk ng ating following ay nasa Facebook page. Right now, we are at 61K, going to 62K as of filming of this video. Yan yung reason kung bakit doon ako nagla-livestream. Anyway, ang reason ko ng pagla-livestream ng aking practice session ay para meron akong full commitment na matapos yung drawing. Kasi kung hindi ko yan ila-livestream, malamang nakatambak lang yung work in progress na yan at hindi na yan matatapos. At kung artist ka, malamang sa malamang, alam ko marami ka ring mga hindi tinapos na work in progress. So, tapusin mo na yung mga yan. So, proceed naman tayo sa mga learnings ko ngayong September. Number 1, time is limited, so optimize. Sa dami ng mga ginagawa kong task, meron talagang trade-offs. Unang-unang nabawasan sa akin ay ang free time. Hindi na ako masyado nakakapag-games ngayon. Second is yung gym time natin, I was able to cut it in half. So here's a tip, kapag nakalista lahat ng task na kailangan mong gawin at meron itong kanya-kanya nilang schedules, mas magiging madali ang pag-optimize mo ng iyong time. Mas malalaman mo kung anong activity ang pwede mong bawasan ng oras to give way sa mas importanteng mga tasks. Number 2, plan and strategize. Sa lahat ng ginagawa nating projects, mas maganda talaga kung meron tayong plano. Especially dito sa vlogging. Dito ko natutunan ng importance ng paggawa or pagsulat ng script. Akala ko dati, bubuksan ko lang yung camera, pipindutin ko yung record, tapos magfo-flow na lang yung mga ideas at dire-diretso magiging swabe ang proseso. Hindi pala. Kailangan may structure yung paggawa mo ng video. Yung flow dapat nakaplano na yan. Kasi kung wala kang plano, magre-resulta yan sa napakaraming retakes. Tataas din yung chances na magkakaroon ka ng mental blocks during the process of recording. At hahaba palalo yung proseso na makakaapekto na siya sa mga ibang dapat mo pang gawin. So kahit hate na hate ko ang pagsusulat, wala tayong magagawa, kailangan gawin. Sabi nga nung shirt design na ginawa natin, he who fails to plan, plans to fail. Number 3, do things outside of your comfort zone. So last Manila Illustration Fair, it was the first time na mag-interview ako ng fellow artist on camera. It was a very awkward but fulfilling experience. At that time, I'm not sure if this is something na gusto kong gawin for content. Nakakakaba kaya na mag-approach ng strangers or mag-interview. Pero hindi ko rin naman malalaman if I can or cannot do yung pag-i-interview kung hindi ko naman siya susubukan.
Kahit na medyo awkward yung pag-i-interview ko last Manila Illustration Fair, I'm still grateful at nagkaroon ako ng experience to do interviews. So hopefully sa future, hindi na ako ganun ka-awkward. Number 4, do personal art. I've been doing art and illustration para sa ibang tao, pero wala ako napuproduce na any personal art. Attending the illustration fair made me realize that I need to go back to my roots. Kailangan ko ulit gumawa ng mga personal art ko, tulad ng mga nakasabit dito sa likod ko. Shoutout nga pala, yung dalawang artwork na nasa dulo is from RD Aquino, isa siyang comic book artist. So, magte-10 years old na yung artwork na yan. So, shoutout sa'yo, RD. It also made me ask the question, gagawa na lang ba ako ng art para sa ibang tao? Yun na ba yun? Kaya sobrang na-appreciate ko yung mga advice and yung story ni Miss Raxine from The Talk. If curious ka, panoorin mo yung previous vlogs natin, meron kang mapupulot dyan for sure. And lastly, the most important lesson na natutunan ko this September is number 5. Vlogging made me grateful. It made me grateful in a sense na nakikita ko na nabubuhay pala ako. By documenting my work and life, it made me realize that I am living the life that I want. Nado-document ko rin yung progress ko bilang isang artist or illustrator. It helps me appreciate yung mga small milestones or small wins na mukhang insignificant in the moment. Vlogging forces me to pause and think kung ano ba yung mga ginagawa ko sa buhay ko. It also helps me to have a deeper appreciation about life's little things. And so, sana kahit papano may napulot ka from this vlog. And please do consider subscribing. Yun lang naman for now. Salamat!